Deserve naman daw niya. Yan ang sabi ha, deserve ko naman to. Kaya ang girlfriend nitong si Gerald na si Melissa ay grabe raw. Tumodo sa online shopping. Grabe na, tumodo pa. Kayo Ayan, ang depensa naman daw kasi ni Melissa, hardworking naman daw siya sa trabaho niya. Kaya ayos lang naman daw na maging magastos pagdating sa kanya sarili. Ang problema, mas lalo raw na lumalayan matapos nang matanggap ang 13th month pay nitong si Melissa. Maski yung pagluluto nga raw, kinakaligtaan na o isinasa isang tabi na pagluluto ng pagkain nila At mas pinipili na lang daw ni Melissa na umorder online. Kaya dumarating sa punto na hindi na raw sila makapagtipid din. Gustuhin mang magtayo ng negosyo nitong dalawang magpartner na ito ay mukhang mapupurnada yata dahil sa sinasabing kakahil ng inner child nitong si Melissa. Ayan, baka kinukulang siya noon. Pero pakinggan din naman natin Baka naman ikaw naman, baka ngayon lang siya nakakaranas ng ganyan, mabilhan ng kung anuman na gusto niya ang sarili. Yan ang itatanong natin sa 24 years old na makausap natin mula sa Caloocan, si Gerald. Gerald, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Paul. Ayan, okay. Ikaw ba ay merong trabaho? Meron po. Meron. At si Melissa, meron din. Meron din po. Yung tanong ko na agad kanina, baka naman ngayon pa lang nakakaranas na mabilhan naman niya ng something ang kanyang sarili dahil nga yan ay pinaghirapan naman nitong girlfriend mo. Baka naman masyado kang nagiging mahigpit din sa kanya, hindi kaya? Hindi naman, Kuya Poy. Parang sumusobra na kasi yung ang dami niya na kasing binibili, parang ayaw niya na magtipid. Pero kasi may usapan kasi kami na magtitipid muna kasi mag-iipon para sa business, para sa future din namin. Yun, okay. Okay, gaano na kayo katagal na magjowa nitong si Melissa? 2 years na po. Sa 2 years na yan, so hindi naman kayo magka-live-in? Hindi po. Kanya-kanyang uwi lang, kanya-kanyang trabaho. Nga lang, napapansin mo, si Melissa ay masyado na nagiging magastos lately. Ganyan na ba siya 2 years ago? Hindi naman po. Ngayon lang, Kuya po. Ngayon lang talaga. Okay, sige, tanungin nga natin si Melissa. No? Total na sa kabilang linya naman siya. Ito, 25 years old po itong si Melissa. Ayan, Melissa, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Oo, narinig mo na yung pag-uusap namin ni Gerald. Maikli pa lang yun, Yes po, Kuya Poy. Okay. Sige, kaya ako tinatanong kanina na kung ganyan ka na ba 2 years ago, magastos, pero sabi niya hindi, ngayon lang. Naging medyo magastos ka raw. Ang sinasabi kasi dito, medyo tumotodo ka raw sa online shopping. Totoo ba yan? At ganun din, imbis na nagluluto daw kayo dati ng makakain ninyo, online order din ang nangyayari, Melissa. Yes po, Kuya Poy. This year lang po parang naging addicted po ako sa pagbili ng mga stuff online po. Bakit kaya nagkaganoon, Melissa? Para maipaliwanag mo sa amin ni Gerald. Actually, Kuya Poy, kasi parang nag-start po siya nung nanonood po ako ng mga live selling sa Orange app and then sa other app po. And then somehow, parang nakuha niya po yung attention ko na to the point na when I find it, pag nakita ko pong yung bagay is cute or maganda, bibiling ko po agad siya. Mabilis ka nang naengganyo dahil sa online selling at meron ka ng power na makabili. Okay? Yes po. So, ibig sabihin, kung hindi mo naman nakita yan, yung mga online selling, mga online shops, okay? Ay hindi ka rin naman magkakaganyan. Simpleng pamumuhay, sanay ka naman ba ron, Melissa? Yes po, sanay naman po ako, Kuya Poy. Oo. Ayan, kasi ganito nga, meron sinasabi rito na meron ka raw hinihil na inner child para sa'yo. Ikaw ba ay hindi masyado nabibila ng mga gamit na gusto mo o hindi mo, nung mas bata ka pa, ganyan? Yes po, Kuya Poy. Actually po kasi 5 po kami magkakapatid and I'm the youngest po. So,
mostly yung mga nabibilhan po is yung, excuse me po Kuya Paul, yung hindi ko po nakakatanda. So, ako po, parang hindi po ako masyadong nabibilhan ng mga gamit na gusto ko. So, parang pa lang po na nagagawa yung mga, or nabibili ko po yung mga gusto kong bilhin. Since meron na po akong kapangyarihan na bumili ng mga gamit na gusto ko. Yeah, may kakayanan ka na makabili ng para sa'yo, no? Nagwo-worry kasi itong si Gerald na mukhang sumusobra na rin at hindi kayo nakakatipid. Ano ba yung plano ninyo nitong si Gerald? Sabi niya, meron daw kayong business na gustong itayo? Yes po, Kuya Poy. Actually, we're planning to build the business po. Coffee shop po, Kuya Poy. Oh, yun. Medyo naaabala na yata yun dahil sa kabibili ng mga online gamit na gusto kong tanungin sa'yo, Melissa, nagagamit mo ba ang lahat ng mga binibili mo sa online? To be honest po, Kuya Poy, yes po. Napapasobra na po ako sa shopping online. Yun. So ano ba usually ang mga gamit na binibili mo at nagugustuhan? Usually, Kuya Poy, yung mga gamit ko sa bahay, like yung mga cute things, and also yung mga damit din po na nakita kong maganda for me, na to the point na yung mga nabibili ko po is parang pare-pares lang din, na iba lang po ng kulay, yung mga ganang stuff po, and then yung... Oo. Kumbaga, kumbaga yung damit mo ngayon, dahil sa nagagandahan ka, kukuha ka pa rin, the same shirt, the same design, ibang kulay lang. Ganun lang. Oo, so medyo lavish na yun. Sobra na yun. Oo, sobra-sobra na yun. Ano? At hindi na rin tama. Na-assess mo naman ang sarili mo, Melissa. Aminado ka doon? Yes po, Kuya Poy. Aminado po ako. Yan. So meron pala talagang basihan naman itong si Gerald. Okay, Gerald, ano ba ang gusto mong sabihin dito kay Melissa at may gusto ka bang ipaalala sa kanya? Ha? Para mas malinawan. Kasi kailangan syempre na mag-heal itong ganito na sabihin na nating online shopping addiction. Oo, online addiction nitong si Melissa sa pagbili-bili nga ng mga gamit. At kung paano mo rin siya matutulungan. Sige, Gerald, dito mo sabihin. Gerald? Gerald? Wait, Kuya Poy, nag-choppy po saglit. Nagsasapi. Umanap lang ang signal, Kuya Poy. Okay. Akala ko nagsasapi ka. Nagchachapi pala, nagchachapi. Chappy. Okay. Na-promote pa. Ay, sige Kuya Poy. Paulit nga po, Kuya Poy. Ay, ayoko na. Haba nung sinabi ko from the top pa. Nagpuputol-putol. Ayan, hindi. Sabi ko nga, ito na ang pagkakataon mo. Dahil sabi nga ni Melissa, ng iyong girlfriend, aminado naman siya na sumusobra na nga rin daw yung mga ginagastos niya. At may punto ka, no? Doon sa marami na sinasabi mong sobra na yung pag-shopping niya, tapos pati pagkain nyo, online na yung mga kinakain nyo pati, na mas magastos, of course, kesa sa kayo ay magluto ng simple lang. Okay, eto na ang pagkakataon mo, papaano mo ba ipapaalala sa kanya yung mga plano ninyo at papaano mo rin siya matutulungan na makaalis dyan sa online shopping addiction na kinalulugmukan ngayon ni Melissa. Go! Ayun, Kuya Poy. Para sa akin naman, wala namang problema talaga sa akin yung ine-enjoy niya yung nakukuha niyang pera kasi para sa kanya din naman. Pero inisip ko lang, siyempre, mas okay din naman mag-tipid kahit pa-fiction minsan. Hindi naman lahat ng bagay pwede natin silid. Kasi mas okay pa rin yung mas nakakapag-ipon tayo. Para sa kanya din naman, tapos para sa future din namin, Kuya Poy. Baka lang natutokso lang talaga siya lagi. Yun. Anong maisasagot mo doon, Melissa? Totoo naman po, Kuya Poy, na... And actually, Kuya Poy, gusto ko po mag-apologize for him. Okay. Go ahead. Gerald, sorry sa ginawa ko. I know na parang di kita pinapakinggan sa mga advice mo sa akin. But then, I realized na nasasobrahan na ako sa pag-shopping ko online. And then, yung napag-usapan nating business,
almost nakalimutan ko na siya. But you're still here for me. And I'm very thankful for that. And siguro ang gagawin ko na ngayon, Kuya Poy, I try to lessen my shopping online. Konti-konti. Para until na mawala na yung pagka-obsess ko sa pagbili ko online. So I guess, and then after that, mag-usapan namin ni Gerald yung sa business na. And then, mag-start na kami mag-ipon for the plan na business namin po. Mm-hmm. Ayan. At kahit hindi lang sa business, kahit lagay nyo lang sa emergency funds, di ba? Ganyan lang naman yun. O, basta isubi lang ng isubi. Sabi mo nga, hindi ka naman kinukulang ng mga damit na isusuot para sa trabaho, Melissa, di ba? Ganon din naman si Gerald. At sa mga pagbili-bili mo ba, ito ba si Gerald ay nabibilhan mo? Baka hindi, kaya nagtatampo rin. Ha? Gerald? Nabibilhan ko naman po siya sometimes. Nabibilhan. Oh, alam mo, nakakakilig naman yan. Yung minsan bibilhan mo dahil, uy, bagay ito sa boyfriend ko, bagay ito sa girlfriend ko. Bibigyan mo siya ng something na gano'n, ano? Pero, special yun. Oo, piliin natin yung mga special na araw. Doon yung talaga mapapangiti ka, kikiligin ka. Pero kapag ka ginagawa ng kahit pa nga biyaya yan, kahit pa nga biyaya, pero madalas namang nandyan na, nagiging normal na lang. Hindi na siya special. Nagiging ordinary na lang. Ha? Ganoon yun, Melissa, ha? Hello? Oo. Ayan, ganoon yun. Kapag ka madalas mo namang ginagawa, ano pang special dun? Ordinary na lang yun. Lagi mo namang ginagawa eh. Ganyan. Kaya, control. Control din. Kahit hindi sa business yan o kahit pa nga, hindi ko naman sa sinasabi, no, may plano ka rin para sa sarili mo, well then go ahead. No, basta kung meron ka na, may magagamit ka na, yun na yun. No, kumuha ng isa, backup, okay na yan. Sa sapatos, kailangan naman of course. 'Di ba? Sa damit, kailangan mo ba talaga lahat ng kulay na yan? Mala celebrity, na kailangan hindi pa ulit-ulit ang damit. Tsaka Melissa, sabi mo kanina, no, yung inner child mo, alam mo, 5 kayong magkakapatid, sabi mo, at bunso ka. Yes, alam mo, relate ako sa iyo dahil 5 rin kami magkakapatid. Ako bunso, tagapagmana rin ako ng pinagliit. Isa lang yung kapatid kong lalaki, yung kuya ko, pero namamana ko yung pinagliitan sapatos. And parang wala namang mali doon. Namamana ko, pumapasok pa kami yung mas pinagliitang polo shirt, 'di ba? Kahit bibilan ako ng isang polo shirt, pero yung isa galing sa kuya ko, yung ganyan, nagagamit. Oo, nagagamit ko pa rin naman, and there's nothing wrong with that. 'Di ba? Maayos ang mga magulang mo, hindi yung sinasanay kayo na hindi bago yun lahat. Tapos bago yung kanya, pagkatapos niyan, pwede pa namang gamitin nung isang kapatid, hindi mo nang papagamit. Hindi. 'Di ba? Dapat practical tayo sa buhay. Ganyan. Hindi lang dun sa pagtitipid, kundi doon sa outlook natin sa buong buhay natin. Maging simple. Mas masarap na mabuhay ng simple. Okay? At hindi mo, kapag ka ikaw kasi ay na-addict dyan sa online shopping. I have nothing against doon sa mga online shops natin, Oo naman. Dahil yung iba talagang dyan natin dyan natin nakukuha yung pangangailangan natin, Pero nasa atin na mga consumer ang pagkakamali kapag sumusobra na tayo. Okay, hindi nila kasalanan yun. Yung pag-advertise, di nila kasalanan yun. Tayo yun, yung pagka-addict natin. Kaya sana, Melissa, makontrol mo na. Yung kailangan lang muna kesa doon sa gusto mo. Yeah, mas mahalaga yon. Okay, so ngayon, ano ba ang heart decision ninyo, Gerald and Melissa? H, E, A, R, or T? A po. A. Approve na approve. Yes, po. Willing na willing naman si Gerald na alalayan ka, Melissa. Okay, makikinig ka na, ha? Ayan, pero syempre, Gerald, wag din naman masyadong dinidiktahan. Meron kasing ganyan eh. Wag mo naman masyadong diktahan. Hindi naman po. Tulungan mo lang siya mag-decide kung kailangan mo ba talaga yan or gusto mo lang. Kapag gusto mo lang, pag-isipan mo. Kapag kailangan mo, go. Sige, bilhin na yan. Ganun yon. Okay?
Tama po. Yan, para Okay parehas po, Kuya Poy. para parehas kayo nakasmile pagkatapos ng mga binabayaran nyo dyan. Okay? Ganoon yun. Kaya thank you Yes, so Kuya very Boy. much. Gerald and Melissa, meron pa ba kayong gustong sabihin para sa isa't isa? Go ahead. Sa akin, Kuya Poy, yun lang. Thank you kasi naiintindihan niya na din naman lahat. Mhm. So, pag-uusapan na lang namin mamaya, Kuya Poy. Yeah. Salamat po. Ikaw, Melissa, papasalamat ka ba sa boyfriend mo na pinagtsatsagaan ka pa rin? Of course, hindi sinusukuan. Yes. Yes, Kuya Boy. Thankful po ako sa kanya sa pagtsatsaga niya sa ugali ko. And then, situation po namin ngayon na nandiyan po siya, inalalayan niya po ako. And, yun po, Kuya Boy. Yun. Thank you so very much.